Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matutong muli? Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 1, Week 3. Pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng poster, patalastas, o babala. Pagkatapos ng bahaging ito, ikaw ay inaasahang makapagpapahayag ng iyong ideya o saloobin sa pamamagitan ng poster, patalastas, o babala tungkol sa napakinggang kwento. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahing mabuti ang buong kwento at gamitin ang iyong imahinasyon. At narito ang kwento. Hindi makalabas si Jerry ng kanilang bahay. Bukod sa 7 taong gulang pa lamang siya, ay mayroon din siyang hika. Pinagbabawalan siya ng kanyang ina na lumabas at maglaro sa labas ng bahay dahil sa sakit na naglipana sa kapaligiran. Mga batang katulad ni Jerry ang tinatamaan nito at maging mga matatanda na may edad 65 pataas. Magkagayunman, sinisikap ng magulang ni Jerry na maging maayos ang pamamalagi ni Jerry sa kanilang tahanan upang makaiwas sa anumang sakit na dala ng COVID-19. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, sa binasang kwento, maaaring iguhit ang pwedeng ginagawa ni Jerry sa loob ng kanilang tahanan habang hindi pa siya pinapayagang makapaglaro sa labas. Kulayan ang bawat larawan. Gawin ito sa kwaderno. Narito ang halimbawang sagot. Si Jerry ay nag-aaral. Para sa gawain ito ay gagamitin ninyo ang inyong imahinasyon kung ano ang pwedeng ginagawa ni Jerry sa loob ng kanilang tahanan habang hindi pa siya pinapayagang makapaglaro sa labas. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Gumawa ng isang babala o patalastas kung paano makaiiwas sa sakit na dala ng COVID-19. Gawing halimbawa ang nasa baba. Gawin ito sa kwaderno. Narito ang halimbawa. Dapat ba akong magsuot ng face mask? Oo, hindi sapat ang paggamit ng face mask lamang. Kinakailangan din ang iba pang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Importante ang hand washing. Para sa gawain ito, ikaw ay gagawa ng patalastas. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Manood ng TV o makinig sa radyo. Kung wala naman, ay maaaring magtanong sa iyong magulang o iba pang kasama sa pamilya kung ano-ano ang mga opisyal na hashtag na ginagamit sa iba't ibang media upang makaiwas sa COVID-19. Halimbawa, hashtag #WeHealAsOne. Ang susunod naman nating pag-aaralan ay pag-uuri ng mga salita sa iba't ibang kategorya. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mauuri mo ang mga salita sa iba't ibang kategorya. Simulan natin sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Gawin ang hinihingi ng pangungusap. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang inyong mga gagawin.
Kulayan ng asul ang kahon ng salita kung ito ay tumutukoy sa tao. Kulayan ng pula ang kahon ng salita kung ito ay tumutukoy sa bagay. Kulayan ng berde ang kahon ng salita kung ito ay tumutukoy sa lugar o puok. At kulayan ng dilaw ang kahon ng salita kung ito ay tumutukoy sa hayop. Narito ang mga salita na uuriin natin sa iba't ibang kategorya. Kulay asul para sa tao, kulay pula para sa bagay, kulay berde para sa lugar, at kulay dilaw para sa hayop. Ang mga salitang tumutukoy sa tao ay nanay, guro, doktor, ate, lolo, magsasaka, at Jose Rizal. Ngayon naman ay mga salitang tumutukoy sa bagay. Lapis, libro, banga, pamaypay, mesa, at damit. Ngayon naman ay lugar. Isla, kalamba, bukid, paaralan, tahanan, at palaruan. At panghuli ay ang hayop. Kalabaw, aso, kambing, tupa, kabayo, at pusa. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Ang pangalan ay salitang pantawag sa tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Narito ang mga kategorya ng pangalan: tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Narito naman ang mga halimbawa. Ang halimbawa sa tao: Binibining Cruz, Alan, Guro. Sa hayop naman ay ibon at pusa. Sa bagay, florera, mesa, at bola. Ang halimbawa naman ng lugar: silid-aralan, ospital, at palengke. At sa pangyayari, kaarawan, Pasko, at bagong taon. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang mga pangalan sa ibaba. Isulat ang mga ito sa loob ng kahon na may tamang kategorya. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pangalan: Punong Guro, Batangas, Lola. Bag, kaarawan, kalabaw. Bote, paaralan, aso. Piyesta, manok, nurse. Baso, sinturon at kamag-aral. Ngayon naman ay ilalagay natin ang mga pangalan sa kanyang tamang kategorya. Kung ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Sa tao, punong guro, lola, nurse, at kamag-aral. Sa bagay naman, baso, sinturon, bote, at bag. Sa hayop, aso, kalabaw, at manok. Sa lugar naman, Batangas, paaralan. At sa pangyayari, kaarawan, at piyesta.
Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, napakahusay mo. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, dagdagan ng isa pa na pangalan sa bawat patlang. Isulat ito sa sagutang papel. At narito ang ating mga idadagdag. Una, sino-sino ang mga kasama mo sa bahay? Pangalawa, ano-anong bagay ang paborito mong gamitin sa inyong tahanan? Pangatlo, ano-anong hayop ang alaga mo o makikita sa inyong lugar? At anong lugar naman ang paborito mong puntahan? Ngayon naman ay balikan natin ang mga pangalan na ating inayos ayon sa kanilang mga kategorya. At para gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3, sino ang kasama mo sa bahay? Dadagdag natin sa pangalan ng tao. Maaaring nanay, tatay, ate, kuya o sino mang kasama sa bahay. Sunod naman ay ano-anong bagay ang paborito mong gamitin sa iyong tahanan. Gunting. Maaari ring palitan ang sagot kung anuman ang paborito mong gamitin sa inyong tahanan. Sunod naman ay anong hayop ang alaga mo o makikita sa inyong lugar. Ang maaaring sagot, pusa. At sa ika-4, anong lugar naman ang paborito mong puntahan? Ang maaaring sagot ay Tagaytay. Kung nagawa mong uriin ang mga salita batay sa kategorya, magagawa mo rin ito sa inyong tahanan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Pumili ng lugar sa inyong tahanan na nais mong ayusin. Gawing batayan ang natutuhan sa pag-uuri at pagkakategorya. Pagkatapos, pakuhanan ito ng larawan sa iyong kasama sa bahay at ipakita sa guro ang larawan. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay magkasing kahulugan at magkasalungat na salita. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsusuri ng magkasing kahulugan at magkasalungat na salita na ginamit sa kwento. Magagamit mo rin ang iyong kakayahan sa pagbuo o pagsulat ng sarili mong pangungusap. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay Barangay Tahimik na akda ni Rejulius M. Villenes. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Ang Barangay Tahimik ay isang lugar na hindi magulo. Payapa ang kalooban ng naninirahan at tuwina ay nagtutulungan. Malayo ito sa polusyon. Sariwa ang hanging malalanghap dito. Sariwa rin ang mga gulay na galing sa kanilang mga itinanim. Manamis-namis ang isda at iba pang lamang dagat. Kaya naman, malulusog ang mga mamamayan ng barangay na ito. Hindi sila masasakitin. Karamihan sa mga nakatira rito ay may malalawak na lupain. Makikita rin ang maluluwang na taniman. At doon nagtatapos ang ating maikling kwento. Nagustuhan niyo ba, mga bata? Ngayon naman, ay basahin ang mga salitang may salungguhit sa kwento. Tahimik, payapa. Malalawak, maluluwang. Sunod naman, polusyon, sariwa.
malulusog, masasakitin. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, sagutin ang mga tanong. Ang unang tanong ay, ano ang napansin mo sa mga salita sa unang kahon? Ang mga salita sa unang kahon ay pareho ang kahulugan. Ito ay magkasing kahulugan. Sa ikalawang tanong naman, ano ang napansin mo sa mga salita sa ikalawang kahon? Sa ikalawang kahon, ang mga salita ay magkabaliktad. Ito ay magkasalungat. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Hanapin sa hanay B ang salitang kasing kahulugan ng nasa hanay A. Isulat ang letra ng sagot sa kwaderno. Para sa gawaing ito, ay hahanapin ninyo sa hanay B ang salitang kasing kahulugan ng nasa hanay A. Pag sinabing kasing kahulugan, ito ay magkapareho ng kahulugan. At ang tamang sagot ay letter C, mabilis, matulin. Letter A, maganda, marikit. Letter B, marunong, maalam. At letter D, masaya, maligaya. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang letra ng salitang kasalungat ng bawat bilang. Gawin ito sa kwaderno. At narito ang mga salita. Hahanapin natin ang kasalungat nito o ibig sabihin ang kaniyang kabaliktaran. At ang tamang sagot sa unang bilang, letter C, mababa, mataas. Sa ikalawang bilang, manipis, makapal. Sa ikatlong bilang, letter B, mahal, mura. Sa ikaapat na bilang, malakas, mahina, letter E. At sa ikalimang bilang, letter A, malusog, sakitin. Ganito din ba ang iyong sagot? Kung ganito din ang iyong sagot, ikaw ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat sa iyong kwaderno ang iyong mabubuong sariling pangungusap tungkol sa sumusunod na salita. Sa unang bilang ay tahimik. At narito ang halimbawang pangungusap. Ang mag-aaral ay tahimik na naglalakad patungo sa silid-aklatan. Sa ikalawang bilang naman, payapa. Narito naman ang halimbawang pangungusap. Ang bayan natin ay payapa dahil sa maayos na pamumuno ng ating pamahalaan. Sa ikatlong bilang ay sariwa. At narito ang halimbawang pangungusap. Ang prutas na kaniyang nilalako ay sariwa. Sa ikaapat na bilang, polusyon. Narito naman ang halimbawang pangungusap. Matindi ang polusyon sa bayan dahil sa dami ng sasakyan. At sa panghuling bilang, malulusog. Narito naman ang halimbawang pangungusap. Ang mga batang kumakain ng gulay at prutas ay malulusog. Gawain sa pagkatuto bilang 6.
Gumupit ng balita sa pahayagan at idikit ito sa kwaderno. Hanapin ang mga salitang hindi naunawaan at itanong sa kasama mong miyembro ng pamilya ang kahulugan at kasalungat na kahulugan nito. Hanggang sa muli mga bata!